Hey, good evening mga tol. So, welcome sa ating day 22 ng ating Project 30 na kung saan ay mag-push up tayo ng 100 every single day. So, ang oras natin ngayon ay 9:30 PM na po. Almost nakalimutan ko na yung aking challenge. Buti na lang bigla ako naalala. So, kahit medyo gabi na, gagawin na natin. So, 9:30 to be exact. So, gawin na natin kasi sayang kapag hindi ako nag-push up ngayon, babalik sa zero. So, sayang, no? So, ituloy na natin kahit medyo pagod na tayong konti. Konti lang. Yan. Shit. Ayun, no? Ano kaya ang ating magandang pakanton ngayon? Siguro, ang aking pakanton na idea ay be patient, no? So, be patient sa lahat. Mamaya, try natin pound o paliwanag natin. Dikit na. Ayan. So, medyo maingay ngayon, no? Hindi lang ako yung nagsasalita ngayon. Ayan. Andiyan si Ambin. Saka si Laiba. Ayan. Wala eh. Ayan. Masagot-sagot pa talaga, oh. Sige, pakita ka sa video dito. Okay. Simulan na natin yung 10. So, be patient lang. Mamaya, paliwanag natin at magbigay tayo ng mga examples. No. Ha? Two. Para hindi makita. 3, 4, 5, 6, 7, Di kayo posturo. 8, 9, 10. Okay, 10. So, katulad ng sinabi ko kanina, ang pakanton nating idea ngayon ay be patient. Ano ba? Simulan natin sa pinaka-basic. Let's say, nagda-drive ka ng motor, no? Nagmumotor ka. So, applicable yon yung be patient. Lalong-lalo na sa mga nagmumotor, di ba? Let's say, may traffic. O, mabigat yung dalo yung traffic ko, di ba? So, kapag traffic, ano ba yung mga tao doon, di ba? Masyadong impatient. Kapag konting, siguro mga 10 seconds lang hindi umaandar. Sobrang, yun, may nagbigay pa, oh. No, nabubusig na agad sila ng malakas. Tapos, parang sobrang irritable. Gusto agad mag-counterflow, gusto agad sumingit. So, ganun, no? So, tulad sa akin, bago ako pagka nagmumotor na kami, sinasabi ko sa isip ko lang na be patient. Pero syempre, hindi mo alam kung hanggang saan talaga yung pasensya mo. Pero hanggat maaari, no, I try my best na maging pasensyoso lang, no. So, hindi lang sa pagdadrive. So, mamaya, let's try to think of other examples kung saan pwede natin i-apply yung be patient, no? Maging pasyente. Hindi, maging pasensyoso. Hindi maging pasyente. Okay, 10 pa lang. So, madami-dami pa. May magulo dito at gumagalaw-galaw. So, 90. Okay lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 20. So, be patient sa ang ano naman, sa ang aspect naman, no? Sa larangan naman natin to pwedeng i-examples. Let's say naman sa investment, no? Lagi ko na babanggit dito yung stock market. So, since yun nga yung pinaka-favorite kong investment, yung stock market, ang daming beses ko nang naranasan na kailangan maging patient ka. Let's say yung stock mo ay tawag dito, excited ka na pumasok. Gusto mo agad mag-enter ng trade, gusto mo na bumili ng stock. Alam mo, sa isip mo, bibili ka lang ng stock na yun kapag yung price niya ay umabot ng 70 pesos. Yung price niya, let's say 75. So, gusto mo nang bumili. So, naging impatient ka, iniisip mo na bumili na kaagad. Only to find out,
pagkabili mo ng stock na yon, biglang bumaba dun sa 70 pesos. So sayang, ang laki ng nalugi mo kaagad. So yun ang isang example na kung saan applicable yung be patient. Maging pasensyoso ka, no? Kung sa isip mo dapat mag-enter ka ng ganong price, antayin mo. Kapag hindi dumating dun sa price mo, hayaan mo siya, di ba? Yun. yun. So 70 pala, ay 20 pala. Dami pa, no? 70 pa. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Okay. 30. So 70 pa. So another example na pwede nating i-apply yung be patient is sa mismong sa results na gusto mong ma-achieve. Let's say ang goal mo ay ano tawag dito? Gumanda yung katawan mo, di ba? Tapos nag-gym ka for 1 week. So excited ka masyado na huwag mo nang galawin. Excited ka masyado na gumanda agad yung katawan mo. 1 week ka pala nag-gym, no? Tapos kinukumpara mo yung sarili mo dun sa mga nag-gym na ng 1 year, 2 years, 3 years. So be patient ka lang. 1 month ka pa lang nag-gym, gusto mo rin agad. May muscle ka na, di ba? May abs ka na. So hindi ganoon. So be patient, ibig sabihin, as long as ginagawa mo yung best mo every single day, di ba? Yung result, darating at darating din yun, no? Hindi ko alam yung eksaktong panahon. Basta, kung magiging consistent ka, plus patient ka sa pag-antay ng result, darating at darating din yun, di ba? Kung gusto mo magkaroon ng abs, wait ka lang. Siguro hindi naman 1 month, di ba? 3 months, hindi rin. Baka nga, yung iba nga, di ba? It takes them 3 years. Bago, 3 years, 1 year, depende. Depende para sa'yo. So, be patient ka lang dun sa result na inaantay mo. So, 7 minutes na, no? Dami kong chika eh. so, be patient kayo sa akin kasi mahaba yung video, mga 20 minutes plus yan. Okay, pang 40 pa lang. 1, 2, Parang pepito man naluto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 40. Okay, another example. Let's say naman sa financial ulit, no? Nagsisave ka ng pera, di ba? So, nagsisave ka ng pa 100 every day. Tapos, wala. Tinatamad ka na dahil nga masyadong maliit yung progress. So, tinigil mo na, di ba? Eh, kung tinuloy mo lang, hindi sana dahil mo ng ipon. Di ba? Kasi tinamad ka eh, no? Hindi ka naging pasensyoso. So sa lahat naman sa buhay, actually kailangan talaga ng no? Talagang kailangan mo maging patient. Kasi kaya yung mga tao ngayon naging impatient, hindi ko masisisi. Gawa na rin ng social media, no? Nasanay tayo dun sa tinatawag na instant gratification. Gusto mo kapag kailangan mo, nandiyan na agad. So, syempre, ayaw naman natin magpaka-ipokrito. Gusto rin natin na mas mabilis, di ba? Gusto mo rin talaga ng pagka-print mo, pagka-gawa mo ng documents, so, gusto mo naka-print na agad, no? Pagka-print mo, di ba? Ready na kaagad. So, syempre, lahat naman gusto ng ganun. Kaya lang, yung totoong lasting result talaga, di ba? Sometimes it takes time. So, yun ang pinupunto ko dun. Siyempre lahat tayo gusto natin na mabilis. Sino bang ayaw ng ganun? Sino bang gusto ng cellphone na napakatagal mag-loading? Gusto natin na mabilis. Diba? Pero pinupunto natin dun, hindi sa mga ganung bagay. Be patient tayo dun sa mga talagang makabuluhang bagay. Okay? Right. So, 40. Gawin na natin 60. Diretso natin yung 20 kundi sumasakit ito. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
20. Okay. 60. Di ba? So, another example, doon sa pagtatanim. Di ba? Pagtatanim mo nung buto, or kahit mismong halaman na, di ba? Hindi naman agad-agad na tutubo. Di ba? Pagkatanim mo, di naman pwedeng next week may bunga agad. Next week may sibol agad. So, hindi ganun. So, kapag nagtanim ka, depende kung ano tinanim mo. Kung tinanim mo yung munggo, mas mabilis yung resulta para makita mo. Pero kung nagtanim ka ng mangga, di ba? Mangga, bamboo. Depende yun. Malamang bibilang ka doon ng taon. 3 taon, 5 taon, depende, 10 taon. So, dun papasok yung idea ng be patient. No? Maging pasensyoso ka doon sa result. So, yun. Inaamin naman natin na hindi talaga tayo patient, di ba? So, we try our best na try na pahabain yung pasensya natin. Pero syempre minsan, di ba? Parang minsan instinct kagad na nagre-react tayo. Nawawalan tayo ng pasensya. So, yun. So, sana wag kayo mawalan ng pasensya sa akin. Then, 60. So, don't you worry, 8 days na lang. So, yun na yung pinakahuling video natin regarding sa push-up. Dahil magpuproceed tayo sa ating stock tambay, di ba? Panay stock market ang ating pag-uusapan, panay kapirahan. Di ba? Kasi hoping na someday magkaroon tayo ng 1,000,000 na puhunan dyan sa stock market kasi kitang-kita na natin kung paano tayo gumagalaw dyan. So, itong 30-day challenge, ginagawa ko lang to document para, di ba? Someday, mapanood ko na, uy, nagsimula lang pala ako sa ganitong challenge, di ba? So, 60, gawin na natin 80. 20, kung kaya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 80. So last 20. Pahinga tayo 10 seconds. So kayo dyan, no? Pwede ba kayo magbigay dyan ng ibang example na kung saan applicable yung salita o idea ng be patient, no? So, sige. Try nyo mag-isipin, dalawa kong subscriber dyan, yung asawa ko tsaka anak ko. Sige. Hindi, pwede pala, no? Sa teacher, di ba? Be patient in a sense na dun sa mga estudyante natin, di ba? May mga makukulit. Hindi may. Halos lahat, di ba? Kanya-kanyang kulit. So, pag hindi ka naging patient doon, malamang kung ano magawa mo doon, di ba? Minsan may biglang gagawin yung estudyante mo na nakakainit ang ulo, di ba? Ang initial reaction mo doon, magalit, di ba? Pero kung hindi ka naging patient, yung galit mo baka masaktan mo ng physical yung bata, wag naman sana. So yun ang pinakamasaklap doon, pag hindi ka naging patient, di ba? So ganun din sa anak natin, no? May ginagawa tayong minsan, nawawala yung pagiging pasensyoso natin, yung patient natin. Depende dun sa degree na ginawa. Kapag yung ginawa ng anak mo, ng estudyante mo ay medyo tolerable pa, di ba? So, nagiging pasensyoso tayo dun. Pero kapag medyo extreme, di ba? So, minsan nagpapantig yung tenga natin, di ba? Nawawala tayo sa wisyo, kung sabi nga nila, di ba? Nawawala tayo sa ulirat o sa wisyo. So, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi dapat. So, yun ang dapat natin tandaan, no? So, be patient. Ayun din, tulad ng sinabi ko, hindi lang sa action. So, pati din sa words, di ba? Minsan, kapag galit ka, di ba? Nawawala yung pasensya mo. Nakakapagbitaw ka ng mga salita na minsan ang hirap ng bawiin. Na nakakasakit minsan, di ba? So, lahat tayo, guilty naman tayo lahat doon. Nagawa natin yan, di ba? So, last 20, gumagawa akong 20.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pahinga muna tayo. So, last 3. Okay, yun, di ba? Kung katulad ko, nakadalasan kapag sinabi ko, tapos minimin ko talaga yung sinasabi ko yun. Ang hirap bawiin, di ba? So, minsan nakakapagsalita tayo ng mga hindi masyadong maganda, hindi masyadong positive. So, kapag nasabi natin yun, ang hirap natin bawiin. Di ba, babe? O, yun, ganun. So, yun na, last 3 na lang. Gawin natin 4 and then we're done. So yun lang, no? So be patient lang mga tol. Huwag tayo masyadong padalos-dalos. 1, 2, 3. Alright. So we're done with our day 22. So last 8 days. So yun muna mga tol. So magandang gabi sa inyo lahat. So yun muna. Ciao. Bye-bye.